sarili. Kaya nga, tanghaling tapat siya umiigib. Dahil ayaw niyang mapag-usapan, dahil alam niya sa kanyang sarili na siya'y sadlak sa putikan ng kasamaan. Maraming tao ang pakiramdam dahil sa nagkakasala, hindi na nagsisimba, hindi lumalapit sa Diyos dahil iniisip nila, parang ako rin dati, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Kahit gusto kong magsimba, ayaw kong magsimba dahil sabi ko sa aking sarili, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Pero salamat sa Diyos, sa kabila ng pakiramdam na iyon, dahil yun ay deception lamang ni Satan para ang taong makasalanan ay hindi lumapit sa Diyos. Yun ay panlilin lang lamang na gustong hadlangan ni Satan ang isipan ng isang taong hanapin ang Diyos, magsimba, makinig ng salita ng Diyos. Dahil sa sandaling maniwala ng isang tao, alam niya na siya'y makakalaya. Ang pakiramdam na iyon na ako'y nahihiya sa Diyos. Pakiramdam ko pag ako'y nagsisimba, masusunog ako. Kapatid, huwag tayong mahiya sa Panginoon. Huwag tayong mag-alangan sa Panginoon na lumapit. Huwag tayong mag-alangan sa Diyos ay tanggapin sa ating buhay, kilalanin ang ating buhay. Dahil siya mismo ang lumalapit ng kanyang sarili para sa atin. Siya mismo ang nag-aalay ng kanyang buhay upang ikaw at ako matubos lamang, maligtas lamang, makamtan lamang ang kapatawaran ni Yahweh, El Shaddai, sapagkat siya kordero ng Diyos sa ipagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Yung mga pinatawad ng Lord malalaman sa palakpakan. Isipin natin, oo, hindi man tayo katulad ng babaeng ito na isang makasalanan. Pero sabi nga ng punong lingkod, hindi pwede, ako pwede na. Maliit, malaki, kasalanan pa rin. Kaya walang pwedeng magmalinis, walang pwedeng magsabing, ako'y mabuti, ako'y matuwid. Ang kaligtasan natin, hindi dahil sa tayo mabait, hindi dahil sa tayo mabuti, hindi tayo dahil sa tayo po ay nagsusumikap na maging matuwid, kundi sa biyaya at habag ng Diyos, kaya tayo ay naligtas ng Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng husgahang tao. Hindi tayo pwedeng magturo. Pag nagturo tayo, tatlo at balik, saksi ang Diyos. Dahil lang tayo dapat impyerno. Pero salamat sa Panginoon, sabi nga sa nakarang Ebanghelyo, ang kanyang ilaw ay nagtanglaw sa atin sa dilim ng ating buhay dahil siya ang source ng ilaw at wala tayong kakayahang magliwanag, wala tayong kakayahang magdala ng ilaw, pero tayo po binigyan ng liwanag upang magdala rin ng liwanag na galing sa Panginoon sa ating buhay. Amen. So, tayo po bilang isang tao, mayroon tayong kaluluwa. At ang kaluluwang iyan ay kailangan maligtas. At maliligtas lamang ang kaluluwang iyan kung ang salita ng Diyos, si Kristo mismo ang Diyos na salita, ay tanggapin ng ating buhay, maliligtas ang ating kaluluwa. At yan ang mga nagpupuri, pumapalakpak sa Lord ng Kwarisma. So, Jesus the living water, kapatid sa Panginoong Kristo, tatlong hakbang, the satisfying supply. The satisfying supply o ang nagbibigay kapusugan sa spiritual. Sabi po sa verse 14 sa Ebanghelyo nating pinunghayan,
Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kung di kayo makapalakpak, tumingin na lang kayo. Di ko alam kung nakikinig kayo, hindi. Yung mga nakikinig, pumapalakpak yan sa Lord. Okay, well, Lord. Talagang nakikinig din. Okay. Ang babaeng ito ay dumating sa balon upang kumuha ng tubig. Ngunit hindi niya alam na makakatagpo niya si Jesus na mag-aalok sa kanya ng tubig ng buhay. Ang tubig na ito ay hindi literal, kundi spiritual. Ipinapakita nito na tanging si Jesus lamang ang makapupuno sa uhaw ng ating mga kaluluwa. Maraming tao na uuhaw. Una sa kasiyahan, kayamanan, kapangyarihan, hinahanap nila ito sa maling bagay katulad ng bisyo. O kaya sa mga makamundong kasiyahan. O kaya katulad ng babaeng ito sa maling relasyon. Kaya nga sa kailang conversation ng Panginoong Jesus, nung sinabi ng Lord na ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang iinom nito ay hindi na muling mauuhaw pa. Kaya sa katuwaan ng babae, sige, bigyan mo ako ng tubig na yan. Para hindi na ako pabalik-balik pa. Kakaigib dito sa balon ito. Ang aming mga ninuno, katulad ni Jacob na siyang nagbigay sa amin, nagpamana nito. Dito siya umiinom, pati ang kanyang mga hayop. At sinasabi ninyong mga Hudyo, hindi sa bundok na ito siya sasambahin, kundi sa Jerusalem. Pero sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko ngayon, hindi na sa bundok na ito sasambahin ng Diyos. Hindi na sa Jerusalem sasambahin ng Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay kahit saan dako na, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yung Espiritong iyon ay bibigay ng Diyos, yun yung makapag-satisfied sa atin sa uhaw ng ating buhay. Ano ang kinauuhawan ng tao? Katulad ng babaeng ito, uhaw sa pag-ibig. Sabi mo sa iyong katabigan ng tayo ba? Uhaw ka rin ba sa attention? Dahil ang babaeng ito, nung sinabi ni Lord na wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong inasawa at ang kasama mo ang kinakasama mo. Nakakarami ng babaeng ito, pero wala pa rin katintuhan. Uhaw pa rin siya sa pag-ibig, sa attention, sa pagmamahal. Dahil ang tanging makapagpupuno sa atin, ang tanging makapag-satisfied sa atin, ang tanging makapagpubusog sa ating uhaw, makapagpapatid sa ating uhaw sa buhay, anumang makamundong buhay, walang iba ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hanggat hindi dumadating
natin, wala tayong katintuhan. Sabi nga ni Haring Solomon, my life is empty. Paano masasabing my life is empty? Lahat ay nasa Kanya. Kayamanan, karunungan, babae, 1,000 na babae. Pero my life is empty pa rin. Bakit? Hungkag pa rin ang kanyang buhay. Dahil ang totoong kasapatan ng buhay natin, ang totoong katintuhan ng buhay natin, walang iba ang Panginoong Hesus. Kahit mayaman na, nagpapayaman pa. Kahit anong meron sa buhay niya, meron lahat. Pero parang may kulang. Parang laging may hinahanap ang puso at kaluluwa natin. Dahil hanggat hindi dumadating si Jesus sa buhay natin, hindi tayo marunong maging content. Makamundo pa rin ang ating isipan, ang ating ginagawa. Mas masaya pa ang tao sa pagpiknik, sa pagmamamasyal, sa pagbubol, sa ipinagpapalit ang gawain, sa mga kasiyahan pang pisikal. Kasi nangingibabaw sa Kanya. Sa mga taong inuuna ang sariling kasiyahan kahit sa makamundong pamamaraan. Dahil yun ang hinahanap ng kanilang katawan. Nagahari sa kanila ang pisikal o flesh, laman o makamundong buhay. Pero sa sandaling makilala natin ang Diyos, kapatid, masasabi mo, ang buhay pala ay totoong sa Diyos ang tunay na kagiliyahan, tunay na kasiyahan, tunay na katintuhan. Magiging mas masaya ka sa pagsamba. Magiging masaya ka sa pagpupuri sa Panginoon. Magiging masaya ka sa paglilingkod sapagkat nangingibabaw, nagahari sa ating buhay ang espiritual na buhay. Kaya nagagawa nating dumalo, maglingkod, nang kahit walang anumang kapalit dahil ang tunay nating kasiyahan ay nasumpungan natin sa ating buhay. Pero ngayon, mas marami po dati ay laging nananabig sa gawain ng Panginoon, laging nananabig sa pagpupuri pagsamba. Anong nangyari? Mas nangingibabaw na ang flesh. Kaya madaling ng problema. Kunting problema, pagsubok lang, umayaw na, umaaray na, problema na, nagkakaroon na ng tinatawag nating spiritual dryness. Tinatamad ng maglingkod, tinatamad ng sumunod, tinatamad ng makinig ng salita ng Diyos, tinatamad ng magsamba. Bakit? Sapagkat nangingibabaw ang flesh. Mas nag-i-enjoy tayo sa makamundo, sa pag-beach. Marami po kayong parisma. Mas gusto nilang mamasyal sa beach, magpalamig dahil mainit sa mall, kaysa sa gawain ng Panginoon. Bakit? Flesh ang kumineral. Pero sa sandaling, ang spiritual natin ang mangingibabaw, ang mag-iral sa buhay natin, masasabi mo, wow, dito na lang ako lagi sa gawain ng Lord. Para katulad ng mga alagad na karaan, si Peter, James, and John. Lord, dito na lang tayo. Ipagtatayo na lang namin kayo ng kumuli sa sayo kay Moises at kay Elias, sapagkat ang sarap ng pakiramdam. Kung nararamdaman mo, mas nangingibabaw sa iyo ang makamundo, ang flesh na kasiyahan kaysa spiritual na kasiyahan, kaligayahan, magnilay ka. Kunting problema lang, problema na para sa iyo malaki. Pero kung umiiral sa atin ng spiritual, hindi mo iindahin ang problema. Hindi mo iindahin ang tinatawag na paghahabol sa atensyon, paghahabol sa pagmamahal ng tao, sapagkat may limitasyon ng tao. Hanapin mo ang kaligayahan, hanapin mo ang totoong pagmamahal, hanapin mo ang totoong kasiyahan, hanapin natin ang buong atensyon kay Lord at ibibigay niya at maranasan mo at masasabi mo mismo na talagang ang Diyos ang tunay mong kasiyahan at kaligayahan ng aking buhay. Amen.
So, ito yung manifestation ng Holy Spirit dahil nararamdaman ko ang pakiramdam ng tao na sa flesh, nangingibabaw. Ang buhay spiritual ang nangingibabaw. Kaya kung sa gabi ito, saan tayo mas nangingibabaw sa flesh? Sa spiritual? Sukatin natin. Kung nararamdaman natin ang flesh, ibig sabihin, kulang pa ang tunay nating pagmamahal sa Diyos. Kung nadaday tayo ng problema, iniinda natin, kulang pa ang pagkilala ko sa Panginoon. Kung ang hinahabol natin na tensyon, pansarili, makamundong bagay sa ating buhay, ibig sabihin, hindi pa tayo totoong nananalig sa Panginoon. Wala pa talaga tayo sa kanyang side. Maaring sumisilip-silip lang tayo, pero hindi pa talaga tayo natakbang sa tunay na pagka-Diyos sa ating buhay. Magkakaunawaan lamang tayo kung nararamdaman niyo ang totoong nag-uumapaw na pagmamahal sa Diyos. Balikan mo natin ang ating first love kay Lord. Yun ang tunay na kagintuhan ng ating buhay. Kailan kasi sa lumilipas na mga panahon, unti-unti tayong hinahatak ng dilim sa ating buhay. Sa maraming kadahilanan na mas pinapaboran natin, mas inuuna natin minsan ang makamundo, madalas pa nga ang minsan. Naiitsipwera ng gawain ng Lord. Naiitsipwera na ang ating paglilingkod para na lang obligasyon. Pero kung sa sandaling talagang tayo po ay manaig, maghari ang espiritual na buhay, kapatid, masasabi mo, katulad nila Pedro, Lord, dito na lang tayo, lagi sa tuwain ng Lord. Ang sarap-sarap ng pili. Pero hindi pwede ganun. Patikim lang yun ng Lord. Yung God's glory niya upang magpursige, upang magpatuloy, upang maging determinado tayo, upang maging masigasig tayo, upang maging energetic tayo, maging buhay ang ating paglilingkod na walang sinumang hinihintay tayo na paringgan tayo o tayo mag-uusap. Bakit? Ang ating ginagawa ay para sa Diyos. Ang ating ginagawa ay karangalan para kay Yahweh El Shaddai. Parang ayaw ko matapos. Pero time is good, no? So tayo na, may 2 minutes pa eh. Dito, 8:53, may 7 minutes pa. Parang ayaw ko matapos eh. Pero ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ha? Ay, nagigigil ba ako? Yes, Lord. Hallelujah. Kaya ang tanging kauhawan natin ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ay walang iba ang Panginoon Jesus. Dahil siya